Delikado ito dahil ayon sa isang eksperto ay plano itong gawing military base ng China. Kung pababayaan ito ng ating gobyerno, ay papalapit ang puwersa ng China sa baybayin ng Pilipinas. Mabuti na lamang at hindi nagpapabaya ang gobyerno natin ngayon. Binabantayan nila ang WPS at sa abot ng makakaya ng PCG at ng ating Navy ay ipinaglalaban ang ating mga pag-aari sa karagatang ito. At napaka-strategic mga kaistorya itong tinatarget nila na ito na kamkamin. Red line ito mga kaistorya. Na? Actually, nagawan ko na po ito ng content dati. Pero itong mga impormasyon ngayon na ibabahagi ko sa inyo, maiintindihan natin dito kung gaano kaimportante itong area na ito sa West Philippine Sea na sinasabing kakamkamin ng China. Ito po yan. Ayan. Palakihin ko ho, mga ka-story. Anong sabi dito? Ano ba itong source natin na ito? Nakikita nyo naman po mga ka-istorya yung kanyang URL, di ho ba? Anong sabi? Red line. China appears to be building an island base 100 miles from the Philippines. Napakalapit po nito. 100 miles. Building an island base. Base ha, mga ka-istorya? Pwede nilang gawin yan na military base or naval base. Mga kaistorya, nasa loob po yan ng West Philippines at mas malapit po yan sa mainland ng Pilipinas. 100 miles lang daw po ang layo niyan mula po sa Pilipinas. Anong sabi dito? Dito na tayo ha. The central importance of Escoda Shoal. Aba, yung Escoda Shoal pala ito. Mga kaistorya. The central importance of Escoda Shoal, dito natin maiintindihan yan, Escoda Shoal, is of vital importance to Manila for two primary reasons. Importante ika sa bansa natin ang Escoda Shoal sa dalawang kadahilanan. Una, it is the jumping off point for supply runs to the grounded BRP Philippine Navy Sierra Madre, an intentionally grounded World War II tank landing ship housing Philippine Marines. The BRP Sierra Madre's presence maintained the Philippine government's claim to its portion of the Spratly Islands. China urgently desires to cut off support for the Sierra Madre and further strengthen its false claim to ownership of the South China Sea. Alam nyo, yan po ay nasa aktibong serbisyo kahit kinakalawang na ang BRP Sierra Madre. At jumping off daw po yan, mga kaistorya, jumping off point. Kumbaga, pwedeng harangan po ni China ang resupply mission natin o ang atin pong mga nagsusupply ng pangangailangan o kagamitan ng ating mga Marines na nakaistasyon po dyan sa BRP Sierra Madre. Kung sakali pong tuluyang makontrol ni China ang Escoda, nagtatambak na nga ho daw sila dun, di ba mga kaistorya? At crushed corals ang ginagamit po nilang panambak. Tingnan nyo kung anong kawalang hiyaan itong China ito. Dinudurog nila, sinisira nila yung mga corals natin at ginagamit po nilang panambak sa kanilang reclamation at ginagawa na nga po, tinatambakan na nga po nila mga kaistorya, yun pong Escoda Shoal. Di ba'y ginawan ko yan ng content? Namataan po yan, nalaman kaagad yan ng ating Philippine Coast Guard at ganun ang ginawa ng ating PCG, nagpatrolya sila dyan at di na nila iniwan, tumigil ang China. Ngayon, kung iiwanan natin ang Escoda Shoal, kung tayo po mga kaistorya magpapasindak dyan sa presensya ng China, malalaman na lang natin may panibago na namang artificial island na ginawa itong si China sa West Philippine Sea. Walang iba kung hindi po sa ibabaw mismo ng Escoda Shoal. Yan ang kaibahan ng administrasyon ngayon. Kung pro-China ang nakaupo,
magugulantang na lang tayo. Wala na. Skoda Shoal, wala na naman sa atin. Ang problema, mga ka-story, eto ha, may mga nagtatanong, mababawi pa ba natin sa China ang Scarborough Shoal? Para sa akin, malabo po. Once kasi na nakamkam na ni China, di na sila aalis dyan. Di naman nila sinusunod, mga ka-istoryas, ang UNCLOS. Di naman sinusunod ni China ang mga batas ng United Nations sa karagatan. Kaya paano natin mababawi? Ang lawak-lawak po ng target at ang taas-taas ng ambisyon ni China. Gusto nga nilang kontrolin ang buong South China Sea. Hindi lang yan South China Sea, hindi lang yan Indo-Pacific region, kundi buong mundo yan. Global dominance yan. Ang presensya nila nakarating na nga hanggang sa Africa. Meron po sila dong military base o funded ng China na military base sa Djibouti, Africa. Ilang beses ko na bang ginawa ng content yan, mga ka-story. At ang kanilang presensya, kahit nga sa Amerika nagtatanim sila ng spy. At hindi imposible dito sa Pilipinas yan. Pinagdududahan nga yung influx of Chinese students. Plus itong si Mayor Alice Guo ay pinagdududahan din ng mga mambabatas natin. Kaya nga iniimbestigahan. Meron din nagsabi, mga ka-istorya, official din ng ating gobyerno na baka magulantang tayo. Hindi lang mga yan, hindi lang kakarampot ang spy sa Pilipinas na tinanim ng China. Legit na balita yun Nabasa ko yun. Mga ka-istorya papaano na nga kung pro-China ang nakaupo? Dinawala na naman tayo ng maritime territory. Iba ngayon sa administrasyon ni PBBM. Aktibo ngayon ang atin pong Navy, ang ating Marines, ang atin pong Coast Guard na binabantayan ang West Philippine Sea at binibigyan ng proteksyon ang atin pong mga mangingisda laban po sa mga panghaharas ng Chinese. Actually, yung pong latest na balita, kinumpis ka ng China, yung pong pang-supply natin dyan sa BRP Sierra Madre kung hindi ako nagkakamali. Papaano na kung tuluyan po nilang makamkam ang Skoda Shoal? Mawawalan tayo ng power. Barado tayo yung daanan natin papuntang BRP Sierra Madre at mas malapit na po yan sa mainland ng Pilipinas. Paano na kung gawin nilang naval base yan? Delikado, hindi lang po sa teritoryo ng Pilipinas, kung hindi po sa seguridad po ng bansa po natin. Delikado talaga, kaya nga nakalagay sa title at thumbnail natin, delikado Dahil delikado po talaga, mga ka-istorya. Mabuti na lamang po, yan po ay naagapan ng administrasyon ni PBBM sa tulong po ng pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard. Nabulilyasong China. Nandun na, hindi na po iniiwanan ng Coast Guard natin yan. Binabantayan at tumigil po sa pagtatambak si China. Mabuti na lang. Papaano? Yung tanong ko, ulitin ko na naman, paano kung hindi si PBBM ang presidente ngayon? Di paano na? Nasadlak na naman tayo sa pagkapahamak, di ho ba? Second, were China to turn Skoda Shoal into another military outpost, it will be able to increase naval and coast guard presence at Reed Bank. This location is rich in oil and gas and has the potential to supply the Philippines with energy for the next 75 years. Ang makikinabang po dyan, susunod na salinlahi ng Pilipino. Tingnan ninyo, kung makuha at makamkam ng tuluyan ni China ang Skoda Shoal, posible nilang gawin yan, mga kaistorya, na military outpost. Dagdag lakas yan sa China. Ay may military outpost na po sila sa Mischief Reef. May high-tech radar system na nga sila dun. May airstrip na nga sila dun. May mga buildings na nga po sila dun. Pwede na po yung mga istorya nga mag-accommodate ng libong mga Chinese military officials o military personnels. Totoo yan, ilang beses ko na bang ginawa ng content din yung Mischief Reef. Oo, papaano na tayo, mga kaistorya? Ay, yan pala, mga kaistorya, ay strategic location din para mabantayan itong Reed Bank. Target nga ni China yung Reed Bank. Atin yan, tayo ang dapat makinabang dyan. So, paano na? Diba? For the next 75 years daw po.
mga kaistorya, pwede tayong supplyan ng enerhiya ng natural oil and gas po dyan sa Reed Bank. Currently, di Malampaya gas field, totoo yun, paubos na ang laman ng Malampaya gas field na yan eh. Ha? Paano yan? Alam niyo, malaki din ang pangailangan ng China sa supply ng enerhiya, pagkalaki-laking bansa ba naman. Oo, pagkalaki-laking bansa, at ang laki-laki din ang pangailangan nila sa gastos sa kanilang military. At ang laki din ang problema nila sa bagsak nilang ekonomiya. Solusyon sa kanila yan, yung Reed Bank. Kung ma-exploit po nila ang natural oil and gas deposit po dyan sa Reed Bank, sinong nawalan? Tayo. Di ba? Kaya dapat talaga hindi natin iwanan niya, bantayan. Tama talaga yung ginagawa po eh. Ng administrasyon ni PBBM eh. Pasalamat tayo sa presidente natin. Tapos binabati ko, sinisiraan ng kampo ng mga Duterte, ng kanilang mga supporters. Hindi ba nila naiintindihan kung ano yung ginagawa ni Presidente BBM? Sila rin ang nakikinabang at sila rin yung nabibigyan ng proteksyon. Pero mukhang walang halaga sa kanila yun. Ang gusto yata po nila, ipahamak ang Pilipinas sa bunganga ng China. Ganun yata ang gusto nila. Ibang klase itong mga maka-Duterte, oo. Ha? Evidence of Chinese activity. May ebidensya eh. Palakihin ko nga. Skoda shoal lying approximately 90 to 100 miles from the Philippine island of Palawan is showing telltale signs of activity that displays China's desire to develop the maritime future into a new outpost. According to Philippine Coast Guard officials, PCG mismo ang nagsabi, crushed coral, sabi ko sa inyo kanina, diba, has been observed in sufficient amounts to alter the elevation of the sandbars at the shoal, McCartney 2024. Leveling the shoal would precede the construction of military-related infrastructure. Di ba sabi ko nga sa inyo, kung tuluyan nila yung makamkam, dahil nagre-reclamation na sila dyan, pwede nilang gawing artificial island, at pag nangyari na yun, pwede na nilang gawin po yan, mga kaistorya, na military outpost. In addition to the crushed corals, 3 Chinese vessels have been observed circling the shoal as well. Paikot-ikot sila doon. 2 of these ships are, ito na ang nakakaduda, research vessels used to deploy smaller service boats that carry divers and equipment to survey the seabed. Robson 2024. Siba? Sabi ko sa inyo mga kaistore, sinisira nila. Alam niyo talagang damage na damage tayo. Sa kawalang hiyaan po nitong China, yung corals natin sinisira. Wala silang pakialam Tapos ginagamit nila yun para makapangkamkam. Sa loob po ng West Philippine Sea. Anong sabi pa dito? Wait lang. Ayun, natapos na pala. Manila currently claims 9 maritime features. 3 lang pala yung kiniklaim natin dyan, ranging from island to atolls that they have occupied from 1970 to today. Pasalamat kayo, merong Marcos Sr. Kung wala, ay di wala tayong teritoryo dyan ngayon. At lahat naman, gumawa pa nga ng batas dyan, ang Marcos Sr. Yung Municipality of Kalayaan, kaninong batas ba yan? Kaya nadeklara na munisipalidad ng Kalayaan, parte ng teritoryo ng Pilipinas. Batas ng Marcos Sr. Executive order po yun. Ginawan ko na yun ng content. Sa panahon ng Marcos Sr., nakapagdagdag tayo ng teritoryo. Yung mga pumalit sa kanyang presidente, nawalan tayo ng teritoryo. Sinong nagpabaya ngayon? Sino ngayon ang nagmamahal sa Pilipinas? Diyan mo malalaman sa resulta, hindi sa papugi ng mga pananalita. Nakasang-ayon pa yun. Talaga pong walang umangal noon kasi nung nagdeklara ng Municipality of Kalayaan, ang Pangulong Marcos Sr., wala namang makaangal. Bakit? Kasi nakabase po sa international law. Nakasang-ayon sa United Nations yung pagdedeklara niya ng Municipality of Kalayaan. Kaya sino nga namang kukontra? Diba? Mga kaistorya, itong si China nakabase ba? Hindi ho. Kontra pa nga sa international law. Kontra sa UNCLOS. Yung sinasabi ni China na 10 line niya ngayon. Ang pinaglalaban niya, historical rights umano. Kung historical rights lang, mas makaluma, mas sinauna yung atin pong historical rights sa pamamagitan po noong Murillo Velarde Map
na noon pang 17th century pa, lumitaw. Eh sila, 1940s lang nila inimbento yung dashed line po nila. Kaya nga po walang basihan eh. Yung ipinaglalaban ng China, tayo, ang matibay po ang basihan natin. Ha? Kaya magaling talaga ang president, basta talaga Marcos magaling eh. Tingnan ninyo, dalawang Marcos, di ba, napapangitnaan. Marcos Sr., Marcos Jr. Sa gitna niyan, mga nagpalit-palit, no? Cory Aquino, Ramos, Estrada, Arroyo, Aquino uli, si Noynoy, tapos Duterte. May nagawa ba ang mga yan? Na yung naipundar na teritoryo ng Marcos Sr. ay mapanatili? Hindi, naiwala pa nga nila. Nabawi ba nila? Hindi. Ito ngayon, may isang Marcos uli, nakaupo, pinaglalaban ang teritoryo natin dyan sa West Philippines, binabatikos naman, sinisiraan. Anong gusto nila? Ipahamak ang Pilipinas. Kaya kayo, wag po kayong nagpapapaniwala dyan sa mga pro-China na yan. Ipapahamak po tayo ng mga yan. Delikado po ang bansa natin dahil sa China. Pero bulag, itong mga supporters ng mga Duterte, binabatikos at sinisiraan si PBBM, hindi nila, mga ipokrito. Bakit? Sila sa ginagawa ni Presidente BBM, nakikinabang sila, nabibigyan din sila ng protection. Akala nila magiging maganda ang kalagayan nila kung sakaling makontrol ng China ang Pilipinas. Huwag nilang sabihin hindi tayo sasakupin o invade ng Pilipinas. Imposible yun. Sa realidad, sa nakikita natin, imposible yun. Sa ambisyon ni China, imposibleng Taiwan lang. Hindi ako naniniwalang Taiwan lang. Yan po ang mga balita at impormasyon na maihahatid ko sa inyo, ha? Huwag kayong basta-basta magpapapaniwala sa mga pro-China. Kawawa ang Pilipinas. Nakikita nyo naman kung paano tayo winawalang hiya ng China at malinaw naman nating nakikita kung ano yung intensyon talaga nila. Marami na rin tayong ginawang content, mga lehitimong referensya ang ginamit namin na talagang si China ay nakikialam po sa sistemang politika at panloob ng Pilipinas. Marami na tayo diyang content. May mga live streams at may mga regular uploads. Basta sa mga bago lang po sa ating YouTube channel ay mag-browse lang po kayo sa listahan, sa list ng aking mga live streams at mga regular uploads. Makikita ninyo yung mga gusto ninyong panuorin na may kinalaman dito po sa mga sinasabi ko, ha. Salamat po. Hindi ko na kayo iisa-isahin, ha. Shoutout dyan sa mga nasa Amerika, sa Canada, sa Europe, sa Middle East, sa Egypt, sa Macau, China, sa Russia, sa Thailand, sa Hong Kong, sa Cambodia, sa Malaysia, sa Vietnam, sa Brunei. And speaking, may nabasa akong balita na ang Thailand ngayon ang unti-unting nagiging sick man of Asia. Samantalang ang Pilipinas ngayon ay nahahanay na po sa mga mabibilis umunlad ang ekonomiya sa rehiyon natin. No? So shoutout po sa mga nasa Taiwan, sa Singapore, sa Australia, sa New Zealand, sa Hawaii, sa Guam, sa Japan, sa South Korea. Maging dyan po sa Alaska. Shoutout din po sa mga nasa, kaistorya natin na nasa Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong mga kaistorya. Pakishare po at pakilike.